Hello, Hardies! Welcome to another episode of Heart Talk. This is your host, Dr. Cherry Marianas Dermal, with our Hardies and our Gen Zs. Of course, we have your Strong Dermal, Hello, Hardies. and we have Zika Dermal, Hello, Hardies. and of course, we have here Lee Miguel. Hello, Hardies. Yes, for tonight, ladies and gentlemen, we are game changing because we have a game changer guest for tonight. We will talk about the rise of a Filipino esports champion. We have here an esports athlete. Bago to sa akin eh. So, esports athlete siya. So we'll talk about what he's been doing and kung ano yung mga struggles niya and formula for his success. Let's all welcome Alexander A.K. Laveres. Hello, Hardies. All right, all right. So, A.K., how are you? Okay naman. Buti naman na nahuli ka namin ngayon. Oo, sakto ko walang laro. Oo, kasi is this an all year round ba yan? Laging Oh. meron. Laging meron. Kasi yung game ko, meron siyang world tour. So, parang you get to travel to other countries to compete. Tapos you earn points. So, nagta-travel talaga para makakuha ng points. Okay. Alam mo, si AK, sobrang bata. I think halos ka-age lang yan ni Ziki eh. No? So, ganyan, ano, si AK. Pero, of course, tayong mga, ano ba tawag sa amin? Gen X? Gen X. Gen X? Di pa, or, so, sa Gen X, sa baby boomer, hindi natin masyadong maintindihan po yung esports. Okay? For that, paki-explain mo na sa amin, ano yung esports na yan? Marami bang klaseng esports? Actually, yung esports po, hindi siya ganun kakilala dati. Wala pang term na esports na nung bata pa po ako in short. So, kung yung mga nilalaro namin, di pa alam kung ano yung tawag doon. Nagkaroon lang ng term na esports nung ni-recognize na talaga siya nung mga nagko-compete na sa mga ibang bansa, nagsusupport na yung mga organizers, nagsusupport na yung government, yung ganun. Doon na nabuo yung esports. So, ang esports, meron siyang iba't ibang genres. Sa akin, fighting game. Yung iba, MOBAs, mobile multiplayer online arena something. Yun yung MOBA. Yung sa'yo ba, solo yun? Parang gano'n? Yung sa akin po solo. Yung Oh, multiplayer online battle arena, kung tama ko sa MOBA, yun naman yung team game. Pero bukod doon, meron ding mga card game, meron ding mga, hindi lang MOBA, may mga FPS, yung mga shooting game. So, iba't iba talaga siya. I see. So, guys, yun ang esports. O mga mommies and daddies, mga lolas dyan, yun ang esports. Yun, world recognized po, yung esports na yan. Kasi tayo noon, kasi nag-uusap nga kami nila Ezekiel kanina. Sabi ko kasi, ako hindi ako mag-game. Game and watch lang nung bata kami. So, that was around 80s. Ang babagal pa, syempre, no? Dahil sa gusto mo lang may pindot-pindot ka and all. Ganyan, nagkaroon ng mga parang mga Atari. Pero meron pa eh. Ano yung sa mga bahay? Yung mga Consoles. yung mga ganon. Okay. Family computer. Oh, family Naririnig ko po computer. yan. Yes, family computer. Inuumaga kami, mga Tetris, mga ganun. Ganun laro. Anyway, so ganun. Siyempre, habang bumibilis po ang panahon, ay iba din ang generations and may iba din. Ano? So, before that, Zix, may tatanong ka ba? Yes, actually. I'm interested to know, kailan mo ba na-realize na magaling ka sa certain game na yan? Ano siya eh, kasi bata pa lang ako, nag-start na ako mag-play. So around Ilang taon yan? 4 years old. 4 years old po, naglalaro na ako sa mga arcades. So yun, ang nag-introduce po sa akin is yung tito ko. So siya yung nagpakita sa akin na kung paano laruin yung Tekken, yung mga combos. By the way, yung mga Tekken ka moves. ngayon, ano? Opo, Tekken. Okay. Kung ano yung mga combos, kung ano yung mga moves, yun yung mga tinuro niya sa akin na siya nag-introduce. Tapos nagpupunta po ako sa mga arcades to compete, to play. So, At 4. At 4. So, tuloy-tuloy po yun, inahatid ako sa mga arcades nun. Kasama ko yung lola ko, kasama ko yung tito ko, kasama ko yung family ko. Oo. Kasi Ay. nung mga panahon na yun, kung may isip mo, dati ha, so ano to, 90s pa to? Hindi naman, 2005. Okay, 2000. Nagulat siya, hindi pa siya pinapakanak noon. Hindi kasi yung mga parents namin, wag kang puro laro, wag kang puro laro. Yun yung sinasabi, di ba? Kahit na yung laro na physical games or whatsoever, laging may mga inhibitions at that time. Pero sa'yo, very supportive. Sa akin po, very supportive po. Kasi, after ko po nun, di ba, na-introduce po yung Tekken, tapos naglalaro sa mga malls, mga arcades. Napansin may galing ka, ganun? Opo, kasi nung time na yun, parang nung around that age, nagkaroon po ng time na parang nag-worry yung lola ko. Kasi hindi nila po ako mahanap. Oh, So, parang nakalimutan nila na iniwan lang nila ako sa arcade. So, nung pumunta po sila sa arcade nun, dun yung sa Harrison Plaza, Ay, nakita nila na may mga nakapila na sa akin, so oh, nakakalaro ko. tuwa-tuwa sa'yo. Opo, so natatalo ko pa po sila nun. Ang naalala ko po nun, wins ko nun is 39. Tapos may chicken pa po nun sa Tekken Tag 1. Meaning po nun chicken, nakalimutan ko na kung anong meaning pang may chicken. Winner, Or may wins, chicken may dinner. chicken. Oh, what, do you play Tekken ba? Yeah, Miguel? a little bit.
Ah, Pero I'm not as good. but then, pero alam niyo kasi alam niyo yung Tekken. Ibig ko sabihin, alam niyo yung Tekken. Guys, are you Tekken na? Tekken ka na ba? Oy, Miguel. Oh, bigla hindi nakasagot. Ikaw, Tekken ka na ba? Wag na, baka ayaw nila sumagot. Anyway, sige nga, Miguel, kwento mo nga. Kasi may mga ano yan, for sure, may mga generations yan, di ba? May 1, 2, 3, pang anong Tekken na ba ngayon? Ngayon po is Tekken 8. O, imagine Tekken 8. O, kung kunwari ikaw, Miguel, sa level mo, di ko naman sinabing kasing galing mo si AK. Siyempre, iba namang level yung sa sports, no? Oo. Ano, paano laro yung ginagawa mo? In Tekken, well, I started po when I was little din po, when I was like 7, sa PSP yung Tekken. PSP ba yan? I grew up with Tekken. Fighting game, no? Yeah, that's a fighting game. Tapos until now, I still play it every now and then po. So, Kumbaga talagang nakakaano siya. it's a nice game to play. Hindi ko masabing addictive. Para marang, syempre, ganun naman talagang ang games Strong. Anything to ask, AK? So Ziki, yeah, you asked like how he knew he was good or like when he started. How did you know that esports is a viable career? Like when did you realize? Na-realize ko siya nung napapadala na ako sa ibang bansa and at the same time, Ilang taon bigyan ka na ako ba ng jersey. unang napadalang? Ano po? 12. 12, grabe ka pala, no? 12 years old. Kasi na pinapadala ka na. Opo, kasi nag-start po mag-compete ng tournaments nung 9 years old. 9, 10, around Ganun that pala age. yun. Hindi ko naintindihan yan. Ganun pala, as early as 9, may napapadala na sa mga tournaments. So, syempre, pag gano'n kasama mo pa yung parents mo ba? Opo, sobrang supportive po nila sa akin. Kasi yung time po na noon, lagi silang sumasama sa akin sa arcades. And nung sumali po ako sa tournament noon, first time ko, yun yung time na talo agad laglag. And nakita po kasi ng parents ko na sobrang lungkot ko. So, ang ginawa ng father ko po, sabi niya, nag-isip siya ng way on how to help me na hindi ko na ma-experience yun ulit. So, Oh my inaral niya yung game. Oh, So, dumating sa point na siya yung naging coach ko. So, so siya yung magaling coach din ko. tatay mo, ibig sabihin? Hindi siya more on laro, Technical. more on technical. Yung analysis, Grabe kung paano pala. intindihin. Oo. Ayun po. Tapos nagtuloy-tuloy po yun. Tuwing sasali ako tournament, kasama ko siya. Tinasabi niya sa akin kung ano yung pwedeng gawin, kung ano yung ginagawa ng kalaro ko. Ganun Tapos, pala. nanalo ng tournament simula nung Ikaw pa 10. yung umiiyak pagka natalo, gano'n. Ganun point. Kasi syempre bata ako. Bata. Wah, ganun. Umiiyak po. Pero yan, doon na po siya nag-start. Nag-compete na ako ng local, nanalo na ng local tournaments. Tapos nung 12 years old, meron pong global championship sa Philippines. Ang mananalo sa Philippines, papadala po sa Korea. Tapos yun, nanalo po ako. So, Grabe, ang galing. pinadala po sa Korea, tapos nag-third place agad sa Korea. Grabe. Tapos tuloy-tuloy na po. Kasi syempre, paano ba yan? Coordination niya ng mind, ng ganito. May strategies no? Oh, parang i-mental mo pa na ito yung lagi mong ginagawang move, so kailangan niya yumuko. Tapos pagdating ng ganitong move, ibahin mo na. Parang Iba- ikaw din yun. halo-halo. Parang feeling mo ikaw din siya. Opo, parang. Yung character. Ganun pala yun, ano. So, of course, marami ako nakikita ngayon, yung mga bata, yung mga nagtatab, nagsa-cellphone. Pag tinanggalan ng cellphone, iiyak, gano'n na sila. Diba? Diba, di na nila kayang matanggalan ng mga gadgets. But sa iyo ba noon, syempre nag-aaral ka, of course. Nga pala, nag-college ka ba? Opo, Oo, tapos okay. na rin po. Okay. Mamaya natin pag-usapan yung education mo. Siyempre, nag-aaral ka. Paano yun? Paano binabalance yung pag-aaral mo at yung sa sports, esports? Ang turo po sa akin ng father ko is, laging priority ko yung pag-aaral. So, kunyari, after school, tatapusin ko po lahat ng requirements. Yung mga homeworks, yung mga review. Tapos, doon lang po ako makakalaro after nun. So, wala kang mga failing subjects and it. Wala po. Oh, di ba? That's what I want you guys to hear. Kasi nag-excel siya sa isang side o sa isang talent na pwedeng wala sa atin. Kung ano mang talent yun. Pero yung sa kanya, mahirap yun kasi esports, so techie, ganyan. Minsan yan, mahirap i-balance, di ba? Yung mga priorities natin. And it's so nice to hear na una, you listen to your parents, yung tatay mo, di ba? Lagi, nakikinig ka. And second, yun nga, dahil ginagawa mo yun nga siguro, dahil nakikinig siya sa parents niya, o specifically yung daddy mo, ayun, napapaganda yung buhay mo. So, okay, may mga struggles ka ba as, in balancing your priorities mo, like education and then yan? Yung mga, kahit in the past, Wala naman po. Kasi talaga lang? inaayos ko po lahat eh. Kasi pag natapos ko yung pag-aaral,
I mean, natapos ko yung homework, tapos ko lang, makakalaro po ako. So parang mas namomotivate akong tapusin lahat kasi may makukuha ako sa dulo, makakapaglaro ko, magagawa ko yung gusto ko. Ayan, So galing. yung mga challenges, yung mga struggles, wala po ako na-experience. Wala ka naging ganun. O ba, grabe Di ba, bihira yan. Kasi for example, Miguel here is an aspiring, model, actor, Yeah, just like and/or artista. Oo, sige. Siyempre may mga discipline yan. So may mga pinapagawa sa iyo minsan like yung pag-balance di ba? Education, dito meron ka pang side hustle, tapos may mga shoots ka, di ba? So napaka-importante na binabalance mo, right? yeah. Let's learn from AK here, guys. 'Di ba? Siya, masasabi nating successful siya. Successful siya. Thank you. Oo. Yeah, because ano ba yung pagiging successful sa kanya? Syempre na-attain mo yung the glory of of winning, yung pagpunta mo sa you represent the country. Yes, You represent other countries as well. Ano, International. Philippines lang po tayo. Philippines lang talaga. Please explain nga. Ano 'yun? Yung sa esports po kasi, kunyari sa akin, whenever I compete sa international tournaments, ang dala ko po lagi is Philippines. Kasi napapakita po yun kunyari magko-compete ka, sino yung anong country yung sa kalaro mo. So Philippines versus Korea, Philippines versus Japan. At the same time, nandun lang yung flag. At the same time, nandun yung name. So yun lang. Ganun lang naman siya. So sa akin kasi, whenever I join open tournaments sa ibang bansa, be it local or international, laging name lang yung dala. So yung kung ano yung name ko, AK, yun yung dala ko nun. AK. Pero pag yung international na, may addition na siya. So bukod sa name, From the yung Philippines. flag na rin. Ay, Naka-flag. you see, so you're bringing, 'di ba, honor and glory for the Philippines, 'di ba? Napakaganda nun. And rarely, nabibigyan yung mga sobrang mga bata pa, 'di ba, na bigyan ng karangalan ng bansa natin. So, maging inspiration sa atin sa AK, ha? Kasi, of course, 'di ba? Kasi nasa kanya yung discipline, nasa kanya yung, what else? Yung mga, ano yung nakita nyo na values na dapat dali ng mga youth, of course. 'Di ba? Syempre, makikinig tayo sa mga nauna sa atin. Lagi tayo dapat na mga mentors, may coaches, may guidance, 'di ba? And maganda sa kanya yung mga parents niya. Any questions? Yes, so to make this more relatable to the audience, gusto ko lang marinig yung opinion mo, no? So, ano yung magiging advice mo sa mga bata naman na gusto maging esports athlete? Do you think na viable yun? And paano nila malalaman na pwede sila maminato? Sa status ngayon ng esports, in terms of, in Ang our bilis country, yun, ng ano yun. opo, sobrang progressive siya. Nag-improve talaga. And masasabi ko na it can be a viable career para sa mga young aspiring players. May palusot na yung mga bata. Maglalaro ako, gusto ko Opo, kasi dati naman po hindi ganun kalaki yung support So parang may mga tournaments, ang makukuha mo lang prizes, ganun. Ngayon kasi may mga support na talaga coming from other organizations. Pwede rin yung sa support coming from government. Itong Cebol, siya yung nag-handle sa mga SEA Games, sa mga Asian Games. So, pag athlete ka, tapos may mga qualifiers para sa SEA Games, sila yung nag-handle sa'yo. So, parang makikita mo na parami yung support dito sa Philippines. Ganun So, pala. yung future talaga ng esports, sobrang ganda. Masasabi ko sobrang ganda. Coming from AK, may maganda palang future ng esports. Siguro may iba na pagka after 5 years, another, ano na naman yan, hindi na natin alam. Navi. What is Navi? Natus? Parang Natus? Vizier? Vincier. Not just Vincier. Vincier, what's that po? Ano po siya? Esports team po siya pero sa ibang bansa. So, yun, pagka nasa ibang bansa ka, dala mo, ano ko yan? Ano po Handle ka siya? na. Ano po siya? Ano pa yung promoter? Ganun ba yun? No. Hindi po. Ang story po niya, kunyari, kasi nagko-compete po ako. So, nung bata po ako, nung mga 18, 17 years old naman, ang dala ko po is ibang team. Prebook Esports po ang tawag. So, ang sponsor ko po nun is local. Siya po yung nagpapadala sa akin sa ibang bansa. Tapos, ang dala ko pong name nun is yung team name, which is PBE, Playbook Esports. Tapos, tas name ko. So, ganun po siya. So, parang nire-represent ko yung team niya at the same time nire-represent ko yung bansa. Tapos, ito pong after nung pandemic, may mga tournaments na po kasi, pwede na mag-offline. So, sumali po ako ng tournament sa ibang bansa ulit. Sa US po siya, sa Chicago. Tapos, nanalo po ako doon ng tournament. Galing. Opo, nag-international champion po nanalo. Grabe. After po nun, may mga nag-reach out na rin po sponsors na hindi lang local, international. So, si Natus Vincier po, si Navi, siya po yung isa po sa tier 1 org sa buong mundo. So, sobrang, kung di po siya top 1, nandun po siya sa top 3. Ganun po yung ranking niya. Kasi yun, kinontak po ko, tapos kinuha nila ako as a player. So, nirepresent ko sila. Yun po yung Natus Vincier Navi. So,
every time I join tournaments naman sa ibang bansa, hindi na PBE, Navi naman, Navi, tapos AK. So, ganun siya. AK? Siguro pagka nandun ka pa AK doon, alam na nila yun. Okay, syempre ba? Talaga. AK. So, okay, question. So you've been playing in esports for since you were 12 now. And since it's a career, does it ever get tiring or is the passion still there to play? Sa experience ko, hindi. Kasi ano siya masasabi kong swerte ako kasi yung ginagawa ko ngayon, passion ko siya and nagiging career ko siya. So sobrang swerte for me kasi hindi ako napapagod, ginagawa ko yung gusto ko. Naglalaro ka na. Para ko, yung mga nabaya sa buhay. So talagang ayun po. So, Hindi, totoo. So, blessed ka. Hindi, totoo, di ba? You're passionate about something, magaling ka dun sa something na yun. At sa iba, laro lang. Sa'yo, totoong laro. Tapos, you're being paid well. Sabihin yun, hindi natin sasabihin ng how much. Sabihin mo maganda yung pay. Sa ganyan. depende po sa sa mga kumukuhang teams. Pero usually po, yung prizes po talaga yung aim namin, ganun. Yun po. Ang galing naman. Ikaw, sige. Sabihin na natin ganun. Siyempre, may magiging prizes ka. May mga naipupundar ka naman ba? Na mga para sa sarili mo? Opo, marami rin po. Sige, Kasi, para swerte po eh. ma-inspire. Oo, Kasi siyempre, ganun di ba? Nagsimula po yun nung SEA Games 2019. Kasi after ko po makakuha ng silver medal nun sa SEA Games here sa Philippines, yung mga sponsors po ng Cebol in short, sila Smart, yung mga ganun po. Nagbigay po sila ng pera para sa amin. Monetary support or monetary reward. The next time. Nagbigay po sila nun. Yung binigay po ni Smart nun, yun po yung pinaka-college ko. Ayun po. Tapos, aside po doon sa bigay ng Smart, nagbigay din sila, yung government, nagbigay mo ng support. Kasi diba naka-silver medal, mga Galing. medalist po nang binibigyan nila. Grabe. Tapos after rin po nun, yan yung sa Navi po. Kasi aside po sa sagot nila yung mga transpo sa ibang bansa, Pati yung alalay mo, pati yung mga Hindi, mag-isa lang po. Isa lang. nagbibigay po sila ng allowance. So yung binigay na allowance ng Navi sa akin, naitabi ko rin po pang paaral. Ang galing mo naman, no? Pero syempre, usually pag ganyan, dapat scholar ka na eh. Sa totoo lang. Diba? Ay, hindi ko lang. Hindi pa rin. As Hindi ko po sure eh. Kasi siguro po, hindi pa ganun ka-recognize yung Or hindi ka din Hindi nag-apply pa ng wala pa scholarship. Or hindi ka wala din pa nag-apply. scholarship. Oo, hindi ka nag-apply lang ng scholarship. Pero sa tingin ko, mga abroad, yan eh, no? Pwede na Oo, po. pwede na talaga yan. Ang galing. So, questions, go. Oy. No, I want to ask again for the audience na. Kasi a lot of kids are watching this. So, marami silang mga passion yung mga bata ngayon. It's either art, music, yung mga hindi sinusuportan. Ano ba yung hindi sinusuportan? Music, art, gaming, yung mga creative side. Ano yung pwede mo ma-advise sa kanila to convince their parents na actually may future naman mo. Supportan nyo lang. Oh. Support ka nyo. Yeah. Siguro ma-advise ko is to explain it to them properly. Kasi yun lang naman yun eh. Wala namang ibang gusto ang parents natin kundi makita tayong happy. So if they can see na what you're doing is making you happy and you can explain it to them na I have future in this side, feel ko maintindihan naman ng parents yun. Tsaka kung nakikita ng parents na kung paano mo i-balance yung mga bagay-bagay na yun. Yung unahin mo yung pag-aaral, tapos ipapakita mo na at the same time ginagawa mo yung gusto mo, nakikita nila talagang passion mo. Yung pure talaga, yung pure. Feel ko maintindihan naman ng parents yun. Lalo na ngayon, talagang nag-ano na tayo sa technology eh. Yes. So sobrang advanced na. Para sa akin, maintindihan naman ng parents. Yung mga iba dyan, coding. Yun naman ang nila, di ba? Yung mga nag-coding, yung mga game developers, yun naman side of it. Art, ano ba yun? Animation. Oh. Actually, I'm also classmates with people from game development in LaSalle. Game development and art development. It's also kind of their dream too. And I'm also like friends with professional players also. And in your experience, like how many hours do you train? Like, and do you train a specific character only or do you try multiple? Sa akin, I only practice siguro 4 hours a day. Ganun lang siya nag-range. Kasi yung practice ko na yun, it's Dati organized kasi. na. Oo, Organized na po siya. So, meron na ako sinusundan na schedule. So, susundan ko lang. After nun, gagawin ko yung mga ibang bagay na kailangan ko gawin. Kasi marami tayong matututuhan dito. Like ano yun? Bukod sa discipline, ano pa? Balance. Yes, balance. Ano pa? Miguel, anong nakita mo doon? Parang tayo nag-ano dito, parang nagle-lecture. Because as we talk, may mga nakikinig din sa ating mga bata. Especially dito, maraming makaka-relate. No? Maraming makaka-relate na mga bata, yung mga naglalaro. Mga Tekken din yung nilalaro nila, di ba? So what AK is saying here is that merong
may future ang esports. And not only esports, and even yung other passions natin, dapat, yun nga, kailangan lang ng, minsan tignan din ng parents, pakinggan din ng parents. Parang ano ba yan? Anong klase yan? Lalo ngayon, iba na kasi yung mga subjects, iba na yung mga interests. That, animation, what is animation? Di ba? Parang ganun, pag hindi maintindihan eh. But, hanggat kaya, no? Yes. Actually, may tanong ako. So, earlier, binanggit mo na hindi pa ganun ka well-known yung esports. And during that time, syempre, nag-aaral ka. So, na-understand ba nung gusto yun and that kind? Example, may kailangan na lumipad to play in other countries. Kinabayarin na ba mag-give or talagang consider last year? Actually, ano rin swerte rin ako sa school. Kasi sa St. Paul noon, yun yung lagi akong wala pa sa mga tournaments. Talagang ang dami kong wala. Pinapayagan po nila ako mag-leave. Tapos, ang gagawin ko na lang daw is habol na lang next pag-uwi. So, ganun yung ginagawa po namin. Oo, hindi lahat ng schools ganun, no? Kaya napaka-important. So, kasama din sa success mo, yung support din ng school. Diba? Hindi lang sa bahay, no? Anywhere you go. So, that's really very important also. Speaking of, school, ganyan. Halimbawa, nasa abroad ka. Kasama mo ba ang daddy mo or wala? Kasama ko po, family. Lagi? Abo. Ayaw pala. Kasi was there a time na wala sila? Simula po nung hindi na ako minor. Ayun. Kasi- Because that time. Opo, kasi may mga times na sumasama pa rin po sila kasi yun yung nagiging family trip namin. Kasi bukod po dun sa tournament na sasalian ko, after nun mag-extend para mag-ikot. So nagiging family vacation. Ganun na po yung nangyari. So sinasamahan po nila ako lagi. So, plus, there were times also na wala yung mga parents mo. Hindi, kasi yun ang gusto kong meron tayong mga endeavors, like for example, ganyan, yung mga nangyaring ganyan, recently. Opo. So, syempre, malayo sa parents, tapos nasa training or nasa competition or tournament. Anong ginagawa mo para for your safety? Ang advice lang naman po sa akin lagi ng parents ko, huwag magpapagabi. Yun lang po lagi sinasabi nila. Na kung anong gusto kong gawin ng umaga, mag-ikot, tourist, picture-picture, kain ko kung ano. Okay po yun. Pero once na medyo dumidilim na, uwi na po ako. And lagi kami naka-call. So para Ayun. nakikita po nila kung nasa Yung connection, pinisend ko yung picture, kung ano ginagawa ko. Tuwing kakain po, sinisend ko, sinishare ko. Lahat sinishare ko po sa kanila. Oh, can you relate to that, guys? Whenever I go out, I always update my mom with pictures and videos and my whereabouts I'm going with. Also. Ayun, kasi parang yun yung way na i-show ko yung love ko kahit hindi ko sila kasama. Na parang, ito nandito, ganun, imagine ko nakasama ko sila. Tapos pinapakita ko po lahat kung ano yan nangyayari. Okay, ito, andito na ako. Okay, I'm here. I'm going out. I'm here already, mom. I'm going home. Yan sila ganun. Which is, hindi hindi corny yun, di ba? Do yun, guys, yun yung talagang, sa akin din, kasi I really appreciate also the boys na ganyan sila. Alam mo na yung whereabouts, para hindi ka na mag-iisip. Di ba? Hindi ka na mag-iisip, di ba? Minsan, kunwari, nasa labas kayo, ganito, or alam mo lang kung sino yung kasama, kung nasan siya. Para may peace of mind lang po May yung peace of mind kasi hindi mo kasi alam eh. Tama din yung parents mo. Pagka dumilim na kasi, ibang kwentuhan na yun eh. Oo. Knowing na rin po na hindi mo alam kung, bago ka lang po doon. So, hindi mo alam kung pero yun. nangyayari. Ganun. When you have international tours, how long do you stay in that country? Usually po, 1 week. 1 Kasi week. yung tournament, nangyayari siya sa weekends. So, Friday, Saturday, Sunday. Ganun yung tournament. Tapos Monday, uwi na. Pero pag mag-isa ako, minsan nag-extend ako ng 1 day. Para Tuesday. And you can still catch up with school even being there for 1 week. Yung nagsa-study pa ako. Nung study, wala. Uwi po agad. Ang biyahe ko noon, Thursday, tas tournament, tas uwi na. Ganun po biyahe ko noon nung nag-aaral. Dapat balik school ka. Wala nang ikot. Unless ikot. summer Like 1 day or when whatever. studying or like it's only 1 day when you were studying pa. Or I mean, yun lang talaga yung goal niya. Makatapos yung day. yun Tapos uwian na. Ganun lang nangyayari. Earliest flight, alis na lang. Kasi ang tournament nga, Friday to Sunday. So, a-arrive ako Thursday. Tas compete. Uwi na Monday. okay. Pagbalik school na. Ganun na. School na agad. Can you give advice naman sa mga students or sa mga bata na gustong mag-drop out to pursue their passions? Ano yung Drop out. Sa akin, hindi ko i-advise na mag-drop out sila. Kasi, ang pag-aaral for me or yung education is, yun yung pinaka-importante para sa akin. Sobrang importante na makapagtapos ka ng pag-aaral. Kasi, yun yung magiging backup mo kung sakaling hindi maging okay yung career na gusto mong mangyari. Kunyari sa akin, graduate ako ng business management. So, kung yung Tekken or yung esports thing ko, hindi na, kasi tumatanda naman tayo eh. So, yung skills ko, bumabagal. So, yung performance ko nung prime ko, syempre pag tumanda na ako, hindi na same. So, dadating yung point na hindi na ako mananalo, mahirapan na ako manalo, kailangan doble practice.
So pag nangyari yun, syempre hindi naman wala nang prizes na makukuha, wala nang kahit ano. Nandun yung pinag-aralan ko as a backup or net na sasalo sa akin kung hindi na mag-work. So para sa akin, sobrang importante na education. So hindi ko May ina-advise. fallback. Oh. In that regard, no? Anong gusto mo maiwan na legacy to the name AT? Pag nag-acquire ka na. Oh, pag nadinig si AK. Oh, si AK pag nadinig. Para sa akin lang, ang gusto kong maiwan as legacy, na pag narinig yung name ko, lahat nakangiti and masaya kasi alam nila na merong player nun na nakapagbigay ng achievements para sa Philippines and sobrang napasaya sila tuwing naglalaro. Yun lang. Yeah, not only that. Sige. Do you still have dreams na gusto mo i-pursue now? Ngayon po, 2026. Oh, yan. gaya nung Angel, for esports, syempre aside dun sa napanalunan ko nung nakaraan sa international, gusto ko rin mapanalo yung main event nung game na nilaro ko, which is yung Tekken World Tour Finals. Aside doon, meron din na esports World Cup, yung bago ngayon. So, may ganun pala. the esports World Cup, sobrang daming games and ang laki ng prizes. So yun, gusto ko rin manalo. Saan yan? Ang gaganipin po siya, usually sa Riyadh siya. Pero ngayon kasi may medyo- pinalitan nila yung venue, ginawa nila Paris. So, this is Paris. Oh, naging Paris. So yun na po mga goals na talagang manalo ng manalo. Sarap. And may bago po ngayon kasi nga, gaya nung sabi ko kanina, Kailan yan? Pa-soon yan eh. soon na po sa first week of August, Karami. yung Esports World Cup pa. Kasi yun, gaya nung sabi ko po kanina, sa Navi, nakapag-ipon. So may pang-aral po ako ulit. Maglo-law school po. Wow, maglolo na din si ko. Wow, si attorney. Abri mo yung, si attorney naglalaro. No? Ha? Si attorney bis, habang nagbabasa ka, naglalaro. Ang saya. Yun, di ba? Well, isa pang nakita natin dito, parang siyang case study, ano? Nakita natin dito, syempre, if you have, achieve whatever yung nandyan, may financial security na rin, kahit paano, di ba? Tapos yun nga, nakuha mo yung gusto mo. Mas marami ka magagawa eh, di ba? Kaysa paputol-putol, di ba? Kaysa putol-putol yan. Miguel, anything to say? Nothing, I'm speechless kasi it's so nice to hear that there's a future talaga for esports. Mukhang mo, iba ng kanina si Miguel, sabi, I don't want to be an actor na, I want to be an esports athlete. Actually, para sa akin po, ito yung perfect opportunity para pumasok sa esports. Kasi yung government fully support na po siya. So talagang nakakatulong na yung government sa amin. Talaga. Wait, Recognize na. government. Nasa point na rin po siya na tinuturo na sa school. So may esports education na rin po ngayon. Kaya I didn't sobrang know that. ganda po ngayon. So, nasa curriculum siya sa mga bata ba yan? High school? Ano po? College po eh. Sa College na? Opo, college po. LPU. Sa LPU po nakita ko yun. Esports education. Oh, grabe. May esports education. So, like, may course din na ganyan na? Opo. Course na Pero sila pa na po ang nag-a-apply. Ay, grabe. Ganun na pala yun. Ganun nakalalim yung ano. And at the same time, it's very good to realize na ang government natin is helping or supporting our esports athletes, no? Very good, very good. Sobra po. Nakakatuwa. Kasi pag may mga SEA Games po, nandyan sila agad to support. Pag may mga Asian Games, nandyan sila to support. So, hindi mo po ma-experience yun dati. Ngayon, may experience mo na po labi. Kaya perfect opportunity po talaga. Oh, yan. Marami. Sige na, get into esports na, guys. Okay. Anything to ask pa? Okay, one last thing. Outside of esports naman. So, ngayon, sikat ka, no? Paano mo present yung sarili mo? Like, social media or in public para sa mga batang naglaro pop sa'yo? Yung mga standard, Siyempre, idol ka niyan. Lalo yung mga nag-esports. Oh, that's true, di ba? Ay, si AK. Gusto ko pagiging parang si AK. Ganun. ang pinapakita ko lang naman po lagi doon is be thankful lagi, humble, humility. Yun po yung lagi, yung mga posts ko, laging thank you. Kasi di ko naman po makukuha yun kung hindi rin dahil sa mga support ng mga tao. So yun yung lagi kong pinapakita sana na naiintindihan nila yon or na-apply din nila sa sarili nila. So pag nakita mo po yung page ko, yung mga social medias ko, ganun po lahat. Ikaw ba ang nagmamanage ng social media? May help din po na parents. Meron din. May nag-handle. Kasi, pero for sure, may mga writings yan sa ibang sa news, whatever, sa Kaya sports. iniingatan ko rin po kung paano yung caption kasi syempre para sa mga nanonood or sa mga bata, gusto ko makita nila na sa esports, magiging mabait ka, magiging maganda yung career Very mo. nice, very nice. Yung values, diba? Yung values hindi nawawala. Hindi nawawala kahit gaano tayo ka-successful at saka kahit na naglalaro tayo, hindi tayo nagiging mainitin ng ulo. Pero ito, sige, of course, sige, nandyan ka sa peak. So far, nasa peak ka pa ng career mo. What if one day, syempre, ikaw na nagsabi, babagal na din babagal din yan, matatalo ka, I'm not
prophesying na magiging ganun. In the future or fast forward, are you ready for that? Will you be ready for that? Paano in the future paano? O sige, So ngayon po, parang hindi ko pa siya ma-imagine kasi hindi ko pa matanggap eh. Kasi gusto ko pa maglaro. Opo. Siguro I think of new ways kung paano ko siya, may iba nasa esports pa rin ako pero Iba na kung hindi ko na kaya maglaro, may ibang game na. mabagal pero mind game, something like that. Kaya, Actually, niya siya eh. parang ginagawa ko na nga po siya ngayon eh. Kasi Ganun ba? aside po sa pagiging May player, aside po sa pagiging player, gumawa po ako ng, hindi, iba coach. Gumawa po ako ng sariling team or business. Tawag po sa kanya is Playbook Events. So nag-organize din po kami ng mga esports events, mga tournaments. So feel ko ginagawa ko na siya ngayon. So para pagdating sa future, ako naman yung magpapagawa ng events, tapos mag-give back to the community in short. Nagagawa ko ng tournaments para sa mga new players. So para magkaroon sila ng career sa Philippines. Pakilala sila, na ganalo sila sa ditong event na to, nakita yung skills nila. So, Very nice, very nice. So, nakaka-relate kayo kasi, no? Nakaka-relate kayo kasi talaga. Anyways, okay. Naalala ko lang, parang sila Efren Bata Reyes, kapag ka nagbi-billiard sila, hindi daw siya naghuhugas ng kamay, something like that. Ikaw ba ganun? May mga ganun ito sa uso ngayon, di ba siya yata, baka mapasma po siya, yun yung reason niya eh. Sa akin po, hindi po ganun, pero Hindi go ng isang linggo. Saan ganun episode? sa akin po, depende sa food consumption naman. So, kung yung proper way ng kung paano yung gaano karami na kakainin mo before ng tournaments, tas yung tulog mo dapat kompleto. Yung parang parang nag-physical sports, kailangan ready yung katawan mo. Kasi yung sa amin po, hand and eye coordination eh. Yung isip mo dapat solid siya, hindi siya Mapapikit ka lang. hindi ka pwedeng ma-delay. Kasi yung sa amin, kailangan yung reaction time mo or yung decision making skills mo sobrang on point. Kasi mayroon ka lang 60 seconds para maglaro. And sa 60 seconds na yun, sobrang daming nangyayari. Oh my goodness. Kailangan peak ka lagi. So yung mga food na kinakain ko dapat maayos. Yung number of calories na kinoconsume dapat sakto lang. Kasi yung namin ko before ng tournament. So ganun siya. Oo nga, no? Baka gusto mo mag-washroom pag hindi pwede. Dapat ready ka talaga, no? Oh, alright. Wow. Guys, sana maging inspiration sa atin si AK, ha? Si Kuya AK nyo, mga bata, ha? Maganda yung mga sinabi niya. And I think talagang maraming may inspire dito. Anyway, bago tayo mag-thank you muna tayo. We would like to thank our sponsors first. Yes. So we would like to thank Organic Nature Inner Glow, and we would also like to thank Talag Angin. We have Talag Angin. Supplement. Yes, the supplement. Plus also, ginagamit ko yan ngayon, ha? Usong-uso yung lozenges too. And the lozenges. And we would also like to thank Cherry Farm also. And Sa Cherry Farm, may crab paste pa tayo. We also already have crab paste and chicken pastil kasi nauso yan kaya nagpagawa na rin tayo. And thank you, Asia Brewery. We have Summit Drinking Water and Absolute Drinking Water. Thank you very much for your support. We also have Cherry Farm pastillas of different flavors. And of course, we have our books over here. Yes, huwag niyong kalimutan yung books namin. We have Tactical Brilliance 1, 2, 3 and Tales of Commander Mrs. ang Wife ni Chip. Actually, ginagawa ko ng Tactical Brilliance 4 and may naisip na ako sa Tactical Brilliance 5. Ang daming racket, ano? And of course, Strong, your book. Yes, The Anatomy of My Art, which is available in many ebook stores. So please take a look out for that and enjoy. And Studio C, H Reverse Trio. Do see Age Reverse Serum. And we also have this Studio C facial foam. Yeah, the facial foam and you have yung all-in-one cream. And of course, we would also like to thank Bagong Pilipinas Studios, Miss Jillian Pascual, Sir Hans Brian Igot, Sir RJ Kainhog, Sir Mark Aquino, Miss Jaswin Jade Tacalos, and Sir Joe Mel Paris. Thank you very much. Without you, this wouldn't be possible. Yes, thank you very much. Presidential Communications Office, Office of the President, of course. Thank you so much. Miguel, dito thank you, Kabat. Thank you, Mom. Thank you, Mom. Thank you, Mom, for allowing me to join that scene. And thank you pa ba? Gusto ko lang po mag-thank you first sa Bago Pilipinas Studios. Thank you po sa pag-invite sa Heart Talk. Hello po, Heart Case. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po sa invite. And sana natuwa kayo and may mga natutunan kayo. And syempre gusto ko rin mag-thank you sa family ka, sa support. Just, batiin mo na. Yeah. Okay. Last words tayo. Yung last words, kung ano yung natutuhan natin ngayon and gusto natin import sa atin, especially the Gen Z. Kasi gusto ko kasi Gen Z tsaka Gen Alpha and
Gen Beta. No, para sa kanila din to. Okay. Yeah. I would like to say that life is too short to not live your dreams, but at the same time, it's also important to balance things and also have a safety net because you're not sure what tomorrow will bring. So it's best to have backup plans on backup plans, but never stop giving up on your dream. It's still a viable option. Miguel, anong pwede mo sabihin? Parang same thing lang po. You know, just balance. Kausapin mo yung, yung mga Gen Z. Like, sasabihin mo sila. Well, for the Gen Zs po, I guess it's just to balance out. Like, you can have a dream, pero like what AK said, after schooling, if you have time, you can focus on that. Pero focus muna on schooling. You know? And what do you have to say, Zeke? Okay, so for me, what I learned is that the most valuable thing that you can invest on is your skill. Because ang skill, yung education, yun yung madadala mo hanggang sa pagtanda. No? So, for example, right now, we're in school. Lahat ng natututunan natin ngayon, hanggang pagtanda natin, padadala natin. And yung dreams naman natin, dapat talaga i-pursue yan. Kasi minsan lang tayong minsan lang tayong bata. So, dun lang tayo makakatry ng, na try yung chance natin to make it habit. But at the same time, meron tayong mga skills and education na tutunan and during our childhood there. And education is a lifelong thing. So, Alright, at AK, Kuya AK? Masasabi ko lang, never give up on your dreams, especially sa sarili mo. Kasi yun nga, gaya ng sabi ni Zeg, minsan lang yun. And being able to achieve kung ano yung gusto mong ma-achieve sa buhay, kung ano yung dreams mo, sobrang blessing yun, sobrang swerte mo. So, huwag kang susuko and always follow your parents, makinig kayo sa kanila, and prioritize yung pag-aaral. So, yun. Very nice, ladies and gentlemen. Talaga, thank you, AK. Thank you po. Thank you din, mga Gen Zs. And yun nga, marami tayong natutuhan ngayon, ladies and gentlemen. And of course, one important thing there is yung balance. Matuto tayo mag-balance. Hindi porket may gusto tayong isang bagay, ay kakalimutan mo na may iba. So, laging may balance. Yung bawat araw, lahat tayo may 24 hours lang sa isang araw. So, gamitin natin to ng maayos. Okay, and also holistic din yung approach ni AK, no? Sabi niya kanina, even yung kinakain niya, yung intake niya, physically, mentally, emotionally, and of course, spiritually, we always have to pray to God. Kasi ganyan tayo naman Tayo sa Pilipinas, naniniwala tayo sa Supreme Being di ba? Kaya tayo, dapat lahat idasal natin sa Kanya yan. Let's pray. And of course, yung prayers natin, yun yung kumbaga, nagbo-boost ng faith natin. And through faith, doon nangyayari yung mga gusto natin gawin. Not only that, ladies and gentlemen and mga bata, it's really good na tayo ay may pangarap. I-define nyo kung ano yung pangarap nyo. Wala yan sa age. Kung medyo nangarap kayo, medyo late na, diretso pa rin, di ba? Pwede mangyari yun. Believe in your dreams. At yun mga bata, sana suportahan naman po ng ating mga parents hanggat may isosuporta. And it's really good to know then, AK, na yung government natin is very supportive of our esports at saka sa sports natin. So, talagang dapat sabay-sabay yan. Holistic and multi-sectoral and lahat-lahat yan. So, balance is the key. Anyway, Proverbs 12:11 says, "Those who work their land will have abundant food, but those who chase fantasies have no sense." Again, Proverbs 12:11. This is Cherry Maria Zurmal saying, "From the heart, for the soul, with open hearts, honest talks, love in every story here on Heart Talk.